Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction. Mga reaction, bayad po ba kayo mga reaction na si Senatora Risa Ontiveros ay makita nyo nakaposas at kinukulong? Pag-comment po ninyo sa comment section dahil sinampat na po siya sa Ethics Committee ng karampatang complaint na kung saan mga reaction binabayaran din pa rin niya ang mga witnesses laban po kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Duterte at sa marami pang ibang kaso na gusto lang niyang pabagsagin ng mga Duterte. Itong si Risa Ontiveros na di umano ay hindi niya kalaguyo si Llamas at di umano hindi rin niya kalaguyo si Kiko Pangilinan di umano, yun ang sabi niya, friends lang sila. Ang parating ginagamit ngayon na salitang accountability. So parating sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. So today, dito po kami, together with myself, former Congressman Nicolas, my friend Ferdinand Topacio, Atty. Manuel Luna, we are filing a case for disorderly conduct of Senator Risa Ontiveros with the committee. Section 16 paragraph 3, yun po ang ating pagbasehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Ontiveros. So, as explained by former Congressman, Ito po yung specific provision. Each house may determine the rules of its procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of two-thirds of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension will impose shall not exceed 6 days. Narinig nyo na yung statement nung si alias Rene. Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Ontiveros. 1 million? Senator Risa, 1 million? Hindi ka ba nakakailangan? Available ako. Senator Risa, sabihin mo lang kung ano sasabihin ko. Dapat mo sabihin. 1 million, ganon? Underlings to testify. Prior to that, testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Statement si Senator Ontiveros na harassment ito at mag-concentrate na lang sa mga importanteng bagay. I would like to tell Senator Risa, ma'am, importante din po to preserve the integrity, the probity, and the reputation of the upper chamber as the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-influensya at nangingidnap po ng mga testigo. Importante din po ito. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. So huwag niyo po sabihin harassment po ito. Tugunan niyo na lang sapagkat may pruweba po kami. Tama naman si Ontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Nag-umpisa pa partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa sa Farmally, nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na nga kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Especially, di ba noon, nung congresswoman siya, may allegations din sa Corona impeachment that she fabricated evidence. Hindi po pwedeng ang isang miyembro ng upper chamber ay nag-iimbento
ebidensya. Ngayon, may latest na naman siya. Nag-cite siya ng jurisprudence. Mali naman pala. We cannot allow this. Grabe po. May lamatay. Grabe po itong si Risa Ontiveros, mga ka-reaction. Ha? Matagin mo yan, si Risa Ontiveros ay talagang nagkakaroon po ng pattern na binabayaran po niya ang mga witnesses. Risa, matanong nga lang kita, nasaan yung 1 billion na sa PhilHealth? Yung dapat imbestigahan yun sa Blue Ribbon Committee. Nung panahon siya pa yung nasa PhilHealth, nasaan yung 1 billion? Naibalik na ba yung 1 billion o hindi pa? Tanong lang. Naibalik na ba yung 1 billion o hindi pa? Di po ba mga reaction? Oh, San Carlos City, suspended ka. O, di ba? Oh, Dapat ganun. Fast action. bago yung TRICOM, alam mo, for the first time, I will agree with Representative De Lima. Nung kinwestiyon niya bakit yung TRICOM ang i-constitute para mag-imbestiga dyan, wala maniniwala dyan. Waste of laway yan. Bago, sisigaw-sigawan nyo na naman yung mga tao ron. Invited guest. Ngayon, sana ako'y umaapila din sa Blue Ribbon na may mga nagbo-volunteer na mga dating congressmen. Unang-una si Congressman Teves. Sana patawag ninyo. Yun ay hindi na matatakot, makontempt yun. Kung may sasabihin man siya na laban sa kanyang mga kapwa-kongresista. Kasi, paano matatakot makontempt yun? Nakakulong na nga. Matatakot pa bang ikulong yun? Yun ang the best witness, nothing to lose. Hindi yung mga witnesses ni Ontiveros na lumalabas ay binabayaran. Kaya nga mamaya magpapile kami ng ethics complaint laban kay Senator Ontiveros sa Senado. Dahil nagiging pattern na po Nagiging pattern na. Umpisa pa yung corona trial, yung sinasabi ni Miriam, congressman pa yata, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Ontiveros noon, may mga nagsabing witnesses na sila ay kinausap. Nagiging habit na ni Senator Risa Ontiveros na kausapin yung witnesses. Alam nyo, kung mayroong Senate inquiry at may witnesses, hindi mo dapat kinakausap yung witness na yan Di ba? Hayaan mo silang maghayag ng kung gusto nilang ihayag. Witness tampering yan Kaya, hindi pwede. Since nakakalusot siya nung panahon ni Corona, and then yung Ikian na dinimanda pa siya ng kidnapping ni Congressman Paras, and then yung sa Farmally, and then ngayon na naman dito kay Pastor Kibuloy, namimihasa hindi pwedeng ganun. Ang nasisira, hindi lamang yung mga taong tinatarget niya by false witnesses, ngunit ang Senado. Nasisira ang reputasyon ng Senado kung may isang miyembro ang Senado na ganon. Opo. Pagkatapos, nagsasite pa ng jurisprudence na mali-mali. Hindi, namimihasa lang siya na maging bida. Yun nga pwede ka namang maging bida ng hindi ganon. Marami namang bida sa Senado, hindi naman nagtatamper ng witnesses at hindi naman palpak ang sinasabi. Yun lang. Eto nga si Senator Lacson,